Zero budget? Pwede bang mangyari? At pinag-uusapan na rin ngayon sa loob at labas ng Kongreso ng Office of the Vice President. Ito nga po ay dahil sa ibang level kung magsasagot at umasta si Vice President Sara Duterte doon sa naunang dalawang public hearing, una sa Senado at doon sa Kongreso tungkol sa proposed budget niya para sa 2025. Hindi ho talaga ho kasi pwede na magtatataray ka dyan or magiging arrogante sa mga mambabatas ang isang resource person, lalo na kung budget ang pinag-uusapan. At maging si Congressman Adjong na siyang nag-i-sponsor ng budget ng Office of the Vice President, nababahala rin. Kaya nga meron pong pagkumbinsi at pakikipag-usap o gagawin pakipag-usap itong si Congressman Adjong para ho pakiusapan si Vice President Sara Duterte na baguhin yung style niya dahil hindi talaga oobra sa mga congressman ang pagtataray or pagiging arrogante sa mga pagsagot tungkol sa proposed budget. Kasi kung mananatili po ang style ni Vice President Inday Sara sa kanyang treatment sa mga kongresista at senador, talagang yung zero budget pwede mangyari. Alam po ninyo, ang mga kongresista, pwede hong mag-propose ng zero budget o walang budget ng isang departamento o isang opisina ng pamahalaan pag hindi nakipag-coordinate ng maayos. Ang pinag-uusapan lagi dyan, saan mo ginamit ang nakaraang mga budget mo at saan mo gagamitin ang iyong susunod na budget. At pag hindi po yan nasagot ng maayos at naging pabalang ang mga sagot, naging wala sa lugar ang mga sagot, talagang magkakaroon ng problema. Kaya nga doon sa unang hearing pa lang, dinipir ipinagpaliban ang pag-approve Nagulat si Sara Duterte na biglang dinipir yung kanyang budget. Ganun po ang authority. Baka hindi alam ng kampo ni Vice President na iba ang level ng usapan sa national, Kongreso at Senado kaysa sa City Council sa Davao. Ang mga congressman ay kinatawaan ng taong bayan sa bawat distrito at marginalized sector. Kaya meron silang karapatan, busisiin, himay-himayin ang budget ng isang departamento o ahinsya ng gobyerno. At hindi pwedeng sila ang masunod. Yan po yan. Okay? Kaya sana magbago. Kayo po ng mga taga-suporta ni Duterte, kayo po ng mga DDS, tuwan-tuwa kayo sa attitude ni Sara Duterte. Delikado po yan. Hindi pwedeng sumuko ang Kongreso at Senado para lang ho sa attitude ng isang humihingi ng budget. Hindi aaproban ang budget ng Office of the Vice President kung hindi makikipagtulungan. Kaya sana yung schedule na September 10 na muling budget hearing ng Committee on Appropriation ay mag-iba na ang pananagot o pagsagot sa mga tanong ng congressman. Dahil uulit-ulitin ang issue sa pork barrel tuloy, confidential fund at intelligence fund. At yung 10 million na gagastusin para doon sa kanyang libro na isang kaibigan. Malayo kasi yung isang kaibigan sa kanyang attitude Ganun ang dating. Okay? So, hindi ho talaga pwede yung ganun. Kung yung magugunita doon sa unang hearing, ayaw sumagot ni Sara Duterte sa mga tanong ng congressman. At humihingi pa siya ng kopya ng rules ng komite na hindi naman pwedeng ibigay sa resource person. Tapos nag-demand pa rin siya na palitan daw yung presiding officer ng chairman ng Committee on Appropriation. Ay isipin ho, kaya hindi pinalampas ni Congressman Kimbo ng Marikina dahil siya yung vice chairman at nagpipreside. Walang karapatan ang resource person na mag-request ng palitan ang presiding officer. Mukhang ibang level talaga ho ang dating. Parang ang dating po ni Inday Sara sa pagharap sa Kongreso at Senado, merong punong-puno ng galit yung kanyang sarili. Na kapag tinanong siya, ayaw niya sumagot. Aba, paano ka bibigyan ng pera kung ayaw mo makipag-coordinate? Delikado yan. Kaya abangan ninyo, pag nagmatigas si Sara Duterte sa kanyang pagsasalita at pagsagot sa mga tanong, malaki ang posibilidad na ma-zero budget. Pag sinabing zero budget, mawawala ng budget ng Office of the Vice President, pati sweldo ng mga empleyado maaapektuhan. Kaya kayo mga empleyado ng Office of the Vice President,
pakiusapan nyo si Inday Sara na rumispeto sa Kongreso at sa Senado. Dahil kung hindi, madadamay kayo. Mawawala ng budget ang Office of the President kapag kahuganyan ang kanyang style ng pananagot o pagsagot sa tanong ng Kongreso. Okay? Sa kabilang dako naman, ito muli pong pinaninindigan ni Secretary Benhur Abalos ng Department of Interior and Local Government na hindi sila aalis at mananatili na maghahanap ang mga pulis kay Kibuloy sa ano-ano man ang mangyari. At hindi nila ibibigay ang prinsipyo ng batas sa magitan ng order ng court na warrant of arrest. Kung merong order ng court na sila pinapaalis, ibang interpretation dyan ng DILG Secretary. Pakinggan po ninyo itong interview sa kanya ng media. Nakatanggap kami kahapon din galing kay Judge Dualdes mismo. Ang tawag niya ay Supplemental El Clarificatory Order. Na siya mismo ang sinasabi niya na it does not cancel or nullify, to quote, the processes related to warrant of arrest. Both serve different purposes and are not contradictory with each other. So, ang sinasabi, hindi daw sinasama dun sa order na itanggalin o huwag ipatupad yung warrant of arrest. Dun sa kabuuan ng desisyon, ang sinasabi dyan, alisin lang yung barkada ng pulis sa labas ng compound. Pero hindi ho ipinagbabawal na huwag ipatupad yung naunang court order, especially ng Pasig Regional Trial Court, na warrant of arrest laban sa puganting si Kibuloy. Pakinggan pa natin po ang pahayag ni Secretary Abalos. Ginawa niya noong August 28. Ang ibig sabihin po ito sa Tagalog, no, na yung ginawa niyang temporary protection order ay hindi nagkakansila o nagwawalang bisa ng warrant of arrest. Dahil iba raw ang purpose ng bawat isa at hindi sila nagko-contradict. Meaning, tama kami all the while na talagang tuloy-tuloy pa rin ang aming paghanap at ang aming tinatawag na warrant of arrest dahil ito'y in-issue ng dalawang branches din. Isa sa Davao at isa sa Pasig. No? Kung baga magka-level lang sila. Ayan, so maliwanag yan. Tuloy-tuloy pa rin at hindi po ipinagbabawal ng RTC judge ng Davao na i-hold o ipatigil ang warrant of arrest para hanapin, hulihin si Kibuloy. Yan ang malinaw. Okay? At yun naman ho, kasi kaya ako ito dinidiin dahil po yung mga abogado ni Kibuloy at yung kanilang grupo, ang interpretation iba. Ang kanilang paniniwala ay inuutos na rin ng korte na umalis na yung mga pulis. Pinaalis lang yung barkada ng pulis, hindi yung umalis sila para huwag hulihin. Ibang-iba po yun. So nagkakalituhan. At iwas tayo, maraming fake news yung mga vlogger at yung SMNI tungkol sa isyong ito. Ang kailang paniniwala ang pinalalabas na hindi naman masusunod. Malinaw sa court order. Tuloy ang pag-aresto at hindi ipinagbabawal. Okay? Kung hindi nyo naintindihan yan, problema nyo yan ng mga followers, supporters ni Kibuloy.